Bago pa sa aking YouTube channel, sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga worth to wait. Ten long years I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Lord, come. Hello guys, and welcome back again sa ating YouTube channel. So today, our video is about how much yung nagastos lahat-lahat, kasama na yung hotel, kasama na yung food, kasama na yung lahat guys na magastos natin sa Hong Kong or wedding in Hong Kong. So magkano ba lahat-lahat guys? Roughly, so hindi siya exact na amount yung i-share ko sa inyo. But yun na yung magagastos namin o magagastos nyo if sundin nyo yung aking itinerary ba tawag doon? Yun yung sunod-sunod na ginawa namin doon sa Hong Kong. Tawag dito bad reviews sa Chongqing Mansion. Kisyo daw ay masyadong delikado dahil very crowded. And then pag may sunog daw, hindi naman siguro nung time talaga nakakasal kami sunog. Diyos ko, hindi naman siguro. Lalo ngayon sa nangyari doon sa Taipo buildings, yun sa Taipo, yung maraming nasunog. Siguro lang guys, prayer lang. Alam naman ni God yun. Pero may mga posibilidad naman na ganyan. Kaya nga sabi ko, dito lang kayo sa bungad. For safety. Ayan, mayroon naman silang steps. May steps naman sila doon na just in case. Mayroon naman talagang exit yun yung kung may fire. No? And then, syempre, hindi ka naman lagi doon mag-stay, diba? Kasi nasa labas na tayo most of the time. Late na tayo natutulog. Parang 4 hours, 3 hours na tayo natutulog, diba? So, kung baga sa akin is, 1 to 10 is 8. Siguro pwede siya. Pasado siya sa akin kasi hindi naman ako ma-RT. At meron naman siyang hot water, meron naman siyang salamin, meron naman siyang blower, wala lang siyang wala lang siyang saksakan, kaya magdala kayo ng extra. And kung meron naman siyang sabon, meron naman siyang tissue, kung wala nang tissue, pwede kayong manghingi. Ayan, so kumpleto naman siya. And then meron sa labas water na free. Ayan, so dala kayo tumbler or extra na cup, or yung kung bumili kayo ng tubig, i-keep nyo, lagyan nyo ng tubig. May mainit na tubig at mainumin sa labas, paglabas mo ng room. Parang hallway nila, parang receiving area nila. So, hindi siya guys masyadong komplikado. Kung sanay ka sa pag-travel every summer or every holiday, sanay ka na sa travel, alam mo na yun, yung mga hindi pareho sa bahay natin na komportable. Siyempre, pag sa iba tayong lugar o example sa hotel na hindi naman siya talaga 5-star, alam na natin yun. So, kasi gusto nga natin makatipid, diba? Kung ayaw mo ng ganito, so go to Shangri-La, go to Okada, go to Manila Pen, go to what is that? Mga 5-star na hotel. Yan, para matadtad ka sa gastos. Yan. Ito aking video ay para lang to sa mga gusto mapaliit yung budget. Ayan. So, kung ikaw ay maraming pera at gusto mo yung ibang experience, kasi sabihin mo, ay, bago lang ako pumunta ng Hong Kong, first time ko mag-travel international, bakit ako mag-stay sa Chongqing Mansion na maliit at crowded at masyadong maraming amoy, sabay gano'n. So, skip kayo guys, lipat kayo sa ibang channel, wag dito, joke. Ayan, so, ito ay tips para mapaliit yung ating gastos. So, Chongqing Mansion tayo. Okay, ano pa ba? Roughly guys, yung aming pagkain, most common, ayan. Lumalabas kami sa McDonald's. Wow! Ayan.
talaga makalimutan ng McDonald's. Every morning, coffee in McDonald's. Kung hindi McDonald's, Cafe de Coral. Very nice and ang sarap guys sa mga food nila. Maraming choices and affordable. Affordable na yun siya compare sa iba. Okay? And malinis pa at yun talaga guys ang suggested na pwede nating kainan kung doon na tayo sa Hong Kong. So kung gusto niyo ya sa mga mamahalin, so go for it. Yan. So sinasabi ko na yung video ko ay para to sa mga nagbabudget at gusto makatipid na pumunta ng Hong Kong para ikasal. Okay. Eh, ano pa ba? Yung coffee, of course, coffee sa McDonald's. Okay, kung gusto nyo guys makatipid pa, bili kayo ng coffee sa mga like, kung sa atin dito i-compare sa atin para siyang what is this? Para siyang 7-Eleven or ayan. Para siyang Watson. Ayan. Para siyang pwede ka bumili ng mga gamot doon. Doon guys, bumili kayo doon. Mas mura yung mga coffee, kung mga ano-ano pang mga drinks, mga noodles. Ayan. Marami kayong makikita na mga much cheaper compare kung pupunta kayo ng McDonald's or pupunta kayo ng Cafe de Coral. Pero syempre gusto naman natin masarap, no? So Cafe de Coral na tayo guys. I-ano nyo lang, salitin nyo lang yung Cafe de Coral and McDonald's. Ayan, ano pa ba yung tips na ibibigay ko sa inyo na ginawa namin doon? Bili ng coffee sa labas, mag-coffee minsan sa hotel bago aalis, or McDonald's, Cafe de Coral. Okay, ito pa guys. Ano pa ba yung pwede nyong gawin? You know? Para maging sulit naman yung inyong pagpunta ng Hong Kong. Kasi 9 days nga kami. Ano ba yung ginawa namin? So, everyday mayroon kaming itinerary. Saan kami pupunta? Anong gagawin namin? Una-una na araw ay photoshoot kami sa TST. Sa Tsim Sha Tsui. In short, TST. So, nanood kami ng Symphony of Lights. Yun yung lights doon sa TST na nagre-reflect sa tubig. And then, nag-book kami ng cruise. O, di ba? So, first time namin ginawa yun. Hindi ko rin ginawa yun nung doon ako sa Hong Kong nagtatrabaho. So, ginawa namin yun. Kasama ko yung anak ko, yung asawa ko, and then my friend. So, try nyo guys. Napakaganda na experience pag pumunta kayo ng Hong Kong. Lalo na kung ikakasal kayo doon. Doon kami gumawa ng video na pinalabas namin sa mismong wedding celebration namin sa Pilipinas. Ayan. And then, hindi naman siya masyadong mahal guys. Hindi ko lang masabi, no? Nakalimutan ko na kung magkano. Basta nasa 200 plus lang Hong Kong dollars. So, parang nasa 1.6, no? Parang nearly 2,000 lang ang babayaran nyo per head. So, tatlo kami. Nasa 5,000 ganon something. And then, mayroon na yun siya guys, kasama na drinks. Kasama na drinks and biscuits. Excited ako sa drinks na unlimited daw, pero parang hindi naman siya unlimited. Ayan, pero okay na yun. And then, ano pa ba ginawa namin para mayroon kayong pwedeng gawin kung kayo na yung pumunta doon. Pumunta kami ng Hong Kong Disneyland. Ayan, so, kasi nung time na pumunta kami noon, kasama ko yung anak ko, maliit pa siya. Maliit pa! Hindi naman siya maliit. Hindi niya alam paano gumala. Natulog lang siya doon sa hotel. Sinulit namin yun kasi mag-18th birthday din siya. So, yun na rin yung aming regalo sa kanya, yung mag-Disneyland. And, Disneyland, guys, is not cheap. Ayan, sabihin ko sa inyo. So, nearly 30,000 din yung binayad namin. Yeah, tatlo kami. So, plus yung kaibigan ko. So, siya nagbayad din sa sarili niya. Nagkikibi. Ayan, so pero tatlo nga kami, no? So, mas mahal siya. Ayan. So, mas malaki yung nagastos namin, no? Magkano na ba yun kung i-total natin? Kaya na guys, total. Share ko lang sa inyo. Pero, pwede nyo yan guys, i-cut. Kung wala kayong budget sa Disneyland. Pero alam ko may budget kayo niyan, gagawin nyo guys. May enjoy kayo sa mga rides, sa food. Sa food guys, talaga doon sa Disneyland ay napakamahal. So, baon kayo ng refill na tumbler kasi marami namang free na tubig doon
kukuha lang kayo. So, dala kayo tumbler. Tips para makatipid kayo. Ano pa ba? Pick. Nag-pick din kami. Mura lang doon sa pick. Kasi talagang pupunta ka doon, mamasahe ka lang. With bus lang kami guys. Hindi kami nag-taxi. Bus lang. Napakaganda guys pag pumunta kayo sa pick kasi makikita nyo yung buong Hong Kong. Buong lights ng Hong Kong paggabi. Gabi guys, and piliin nyo yung maganda ang weather. Kasi makikita nyo talaga ang view ng Hong Kong. At makikita nyo yung lights ng buong Hong Kong. Napakaganda, ma-amaze ka kung paano nila ginawa. And suggest ko, pumunta kayo doon ng walang fog or walang cloud. Kasi napakaganda ng peak. The peak. Ayan, so pumunta kayo ng hapon, gabi kayo umuwi, okay na yun. Kasi wala naman kayong gagawin doon. Yun lang yung gabi na yun, yung lights, makikita mo lang. Yun lang, wala namang ano doon. Isang mall yun siya na malaki na may taas. So kung gusto nyo umakyat sa taas, mayroong bayad yun. Pero okay na kayo sa ground guys. Makikita nyo na yung buong Hong Kong. And then, magkano pa ba? Ano pa ba ginawa namin? Macau kami guys. Sulitin nyo guys. Pag pumunta kayo ng Hong Kong o gusto nyo ikasal sa Hong Kong, mag-tour kayo sa Macau. Mayroon siyang website. Search nyo na lang, hindi ko pa makita. O maybe next video, isi-share ko sa inyo yung link. Mayroon siyang libre papuntang Macau. So, libre kami na pumunta doon. Doon kami guys, nag-coffee sa Macau. So, wala kaming binili. So, gumala lang talaga kami guys. Napakagandang experience kasi walang stress, hindi ka nagmamadali kasi wala kang bibilhin, wala kang gala lang talaga ang aming peg, gala lang talaga. So, yun. Pagdating doon, syempre mag-coffee agad, di ba? Yun lang. Then gala sa lahat ng mga tourist spot doon sa Macau. So, huwag niyong i-miss yung Macau guys pag pumunta kayo ng Hong Kong kasi free visa naman yun. And free pa ang papunta. Pauwi lang yung babayaran nyo. So, yun lang ang ano pa bang ginawa namin. So, in my next video kasi mahaba na siya. So, may next video, share ko sa inyo guys, bakit napamahal yung iba na kinakasal sa Hong Kong. So, sabihin ko sa inyo yung sekreto. So, thank you so much. At sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Bye!